And what to expect about Mission Sunday? Siyempre po, ang message, ang sermon po ay nakafocus sa mission about Jesus Christ for the lost and our responsibilities and duties bilang mga Kristiyano upang maligtas ang mga hindi paligtas. Mission Sunday. Mission is all about fulfilling the Great Commission. The Great Commission sa wikang Pilipino, yan po ay ang dakilang tagubilin. In other words, yan po ay ang malaking utos. Tidakkel abilin. And this is supported by Matthew 28, 19 and 20. Fulfilling the Great Commission is a priority mission. Priority. Kung natin man amin, priority. Number one, mission teachers can fulfilling the Great Commission. Panang tumpanin tidakkel at ilin sa mga datumamay. Nandikal, fulfilling the Great Commission is our great mission, our priority mission. Our number one mission is to fulfill the Great Commission. Why? There is a big question. Why fulfilling the Great Commission is a priority mission? Sa Lucas 19:10, ito po ang ating mababasa. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. For the Son of Man is come to seek and save that which was lost. Ang pag-abot sa mga naligaw sa kasalanan ay pagtupad sa dakilang tagubilin. Ulitin po natin, please read everyone. Ang pag-abot sa mga naligaw sa kasalanan ay pagtupad sa dakilang tagubilin. Pag-abot. At ano ang dakilang tagubilin? What is the Great Commission? Mateo 28:19. Atin pong mababasa. Kaya't pumayo kayo, gawin ninyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat na inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ulitin po natin ang tatlong bahagi po ng Great Commission. Una po ay, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So we have to go and share the gospel at gawin nating alagad ang mga tao. Sila maging followers of Jesus Christ, disciples of Jesus Christ, hanggang sa sila'y mamatay. Pangalawa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May I ask every one of you, sino po sa inyo ang hindi pa nabautismuhan? Hindi pa nagbaptize sa ilog, river, ilaw, pagpapatuloy na kayo po ay tumanggap na sa ating Panginoong Heso Kristo. O yung mga nabautismuhan na, pwede po ba magsabi na, yes! Amen. Yung mga hindi pa, may plano po ang church, according to Pastor Jimmy na, maybe this month of April,
ay meron pong Water Baptism Day na magaganap. Tama ba ako? April o March? May na, okay. May. This coming month of May, merong magaganap na water baptism. Pagbaptismo sa tubig. At kanina po tayo pupunta upang ipatupad ang dakilang tagubilin. Ang sagot po ay sa mga tao sa lahat ng bansa, ayon po sa versikulo 19. Tayo po ay pupunta sa lahat ng bansa, sa mga tao, tayo po pupunta. Kung ang hindi maligtas ay nasa loob po ng bahay, doon po tayo mag-umpisa. Kung ang hindi maligtas ay nasa ating kapitbahay, sa ating mga kamag-anak, doon po tayo pumunta. Bago po tayo pumunta sa ibang probinsya, sa ibang lugar, sa ibang bansa. Tayo po mag-umpisa sa tahanan, sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak. Let's reach out to the lost. And who are the lost? Una po ay to the sick lost. Doon po tayo mag-umpisa. Ating pong puntahan ang mga ligaw ng lupa na may sakit. Physically, emotionally, iba't ibang uri po ng sakit. Noon na kagubay yung sakit, mapantayo kadakwada, mapantayo bahagi ng Ebanghelyo kay ikararagan kita. Anyabay, to the giving lust, no dati kagubay nga namatayan, kaya idapay na isalakan, mapantayo kanyana. To the depressed lust, kadagiti sobra di parang na, kabutay sudagan, na-frustrate, na-disappoint, naabak niya. Dalawin ni negosyo, mapantayo kanya dahil ibingay tayo di ayat ni Kristo, ibingay tayo di Ebanghelyo ni Kristo, ibingay tayo di parabo ni Apo Diyos kanamana. So the poor last, oray pa kadagiti marigdigat nga nabukaw. Nagita tayo di pambantay, ikay susulina, mabanti ita, sa rungkaran, ibingay ti Ebanghelyo. Tapos may isalakan ka. Ulimat nagiti wish, last. Ulimat nagiti nabak na, masapod na ti Ebanghelyo. Saan yung puta nabak ng nagkandidan, masapod iti Ebanghelyo. No! We must preach the last, preach to the last, the gospel. We must preach the gospel to every person in the world. Kapantay ka rin, alam na tatao dito. Lobo. Lobo kung natin man. Kapantay kay Jerusalem, Judea, and unto the uttermost parts of the world. Hindi Acts 1:8. Kapantay ni pamilya, kakabagyan, kakaruba, padatay na tao, kaya aging ka na ijay, soso nila, ijay Africa. So, hindi may panani Apo Diyos kanya tayo. Kanya tayo. Pantay misyonaryo, ijay, ibinit Ebanghelyo. So, the recent last. Kadagiti na ibalot ti pagmagudan, kadagiti kriminal, kaya pantay ijay, bahagi ti Ebanghelyo. We salute those people who are visiting those in prison. Hindi kita pintas na ministry, ibahagi ni Ebanghelyo kada iti na ipalod. Ijay balungkaw, masalita ijay. Have we been doing that? Kawan pa, hindi pa yung pagpapagos. Okay, we have not been there, di ba? Siguro lang tumadin siya kung ang mapante ijay, balungkaw, ibahagi ni Ebanghelyo. Lahat ni ijay, isang balingatuan. Ano yan pa to the turned down lust. Kadagiti na upay nga napukaw. Kadagiti na reject na naupay na napukaw. Kadagiti kinanggihan ng mga tao ay kailangan nila ang Panginoon Jesus. So young people,
Meron ba kayong mga kaibigan na rejected sa family, rejected sa community? Sila ang ating unahin. So nga nakatataw mo yung gaya mo na rejected yung family, hindi na kayo kaya tayo sa labit. Alam nga, barairo, kunana. Alam nga, sakit to ulo, masapol da ni Jesus Christ, kit mo pandi baga ni Panghelyo, kadakwa natin. Magasan rin nada, awatan da ni Jesus Christ, as Lord and Savior, yung done. Let's go to the lost. We must reach out to them. Reach out to the lost. Abutin natin sila. Danunan tayo na. Kumuha tayo ngayon. Hanting ako'y kuyakin lang diyo lang yung balay. Iti paraanan yung balay. Kung hindi ako'y kuyakon, hindi nga kayo di putaka. Putaka na dito lang ang mayroon pagigasi. Mayroon din pa na kuyakon ikay putaka na nagaguti na pukaw inilaw na. Marami pang hindi ligtas. At kailangan nila na ibanghelyo upang sila yung maligtas. Kumuha tayo, ang pasyan tayo, mabal tayo kadakwa ng ikararagan tayo na. Ibigay tayo ng ayan ni Kristo, ibigay tayo ng Ebanghelyo. Kaya ituro tayo na, ititalan ni Kristo. Ni Kristo anatay kay krus. Ijay kalbaryo tamno, may salamat tayo. Ditingnan picture ka, dagdag na kanya. Nagipantay ti sufferings ni Jesus Christ, His face when He was crucified at Calvary, kasi naunay di panagayang ni Diyos kanagay. Kasi natin John 3:16, ipagatay man amin. Go. Takas naunay di panagayang ni Diyos, itulubog yung dada na nabubog ko, kung saan mamati kikuana sa buka na dito pagkakilya na agnanay. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Reason 1. God is love. Hindi man basan amin ito. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. So 1 John 3:16 na parallel to John 3:16, doon natin makikita na ang Panginoon Jesus ay nagdusa at kanyang binigyan kanyang buhay para sa ating lahat. At ang kanyang example ay katibayan, katunayan ng totoong pag-ibig at ating siyang kayanin ayon po sa ating babasahin. 1 John 3:16. Hintay man basahan natin. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin alay ating buhay para sa mga kapatid. In 1 John 4:8, ang sabi ng bersikulo ay, God is love. In verse 9, the verse says, because God is love, He demonstrated His love by giving His only begotten Son. Amen. God is love, at siya ay tunay na Diyos ng pag-ibig at kanyang pinakita kanyang pag-ibig by giving His only begotten Son. Because Christ died for me, He saved me on May 23, 1986, sa isang youth convention. Ikaw naman, young people, kailan ka naligtas at pinag-ulinagyan ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay? Siguro kayo ay May 25. Last year, iba, 10 years ago, 20 years ago. Ako'y matagal na, 1986 kayo. At yun po, ngayon na po ay 2026. Kailan pa na po ang nakalipas.
40 years na, di ba? 1986. 2026 minus 1986. Tama ba ako? 40 years. Yan. Well, 40 years. No, normally, malaki yun. Let's look at the picture. Ano po yung nakikita sa picture? At dapat may sa picture. Angels singing. And some people are singing, not only angels. A bright place, a wonderful place. Di kanta rin kami, kunala. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face, 'cause heaven is a wonderful place. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face, 'cause heaven is a wonderful place. 'Cause heaven is a wonderful place. 'Cause heaven is a wonderful place. Adopt a picture. This picture shows that there are many mansions in heaven. Ado malilita, no mansion po na tayo, dagkal balay nga ato ni kwarto na mansion de chay. And in heaven, there are many mansions, according to Jesus Christ in John chapter 14. Nagadungan ay sanakan kan andal di lagi, di tayo sincha. Nakabata dati puraw, dyan lagi. John 14:1 ay ating matutunghayan. Huwag mapagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, kung hindi ito totoo. Sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon o paghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag may maghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Another picture of heaven. Sa Matthew 5:8 ay ating matutuhayan. Young people, please read the verse. All young people, go. The young people, kung naligan na bigsa, sa mga dapat na bigsa, matiboses. Young people, please repeat, pigpigsaan niyo, go. Mas maganda. Ayun, tayong lahat po, go. Ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amoyo, nagudurang tilaw sila nga paraw. Isimang pagkat, red button, isimang pet. Kaya panagpili ako, Diyos Ama, Diyos Ama. Lord,
Di ba anak, kusang ka anak ko, apingin palubos ko ng malubuan ko natin awan ay kailangan. Kung nakaroon niya ng di ba, tatang siya ka anak ko, apingin palubos na malubuan ko. Kaya ni God the Father answered me. Kung na kayo nagbili panunod ko, dahil dati sermon mo, kung na kayo ito na Domingo, kung na niyo ako Diyos, by the Holy Spirit. Di sermon ko tatang about heaven. Kaya hindi mapandilangi, masapol nga nadalos, ipuso kayo, dito ba? So ko. Kaya madalasan tipuso, tipuso tayo, masapol nga tinara ni Jesus Christ may apply. The blood of Jesus must cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1. Tadi nagpasok kay Santo Pulos, makapati jay langit. Dito Pulos mapani di langit, itaw na managpasok. Itaw na maparte, managsin ng babae, saan nga makapani jay langit. Basta ang babawi, o rin sunagin mamate, makapani jay langit. O rin sunagin, riyan ni Chismosa ng babawi, makapan isunay jay langit. O rin sunagin, ari na yung sugador, babawi suna, mapan isunay jay langit. O rin sunagin, kriminal, babawi sunagin, kanya tatanggapin ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas sa Panginoon ng kanyang buhay, siya ay pupunta sa langit. Sapagkat mapalad ang mga may malinis sa puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, at paano natin siya makikita? Atin siya makikita sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat ang ating Panginoon Jesus ay tao po siya ng Diyos. Kaya ating makikita po ang Panginoong Jesus, doon po sa langit, makikita nila ang Diyos through Jesus Christ. Amen. In Matthew 7:21, ito po ating makikita. Hindi lahat ng tumataho sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, from this verse, hindi ko lahat na nagsasabi, Apo, may salamat. Kasama nilay, nalay praise the Lord! Yun, papan, kay langit. Ay kinalay nga, Amen! 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 Yun, papan, kay langit. Hindi nalay nga kisuro, talagang kasaba, talagang kanta, talagang gitara, kahit mapati sa langit. No! Sinulat yung mapati langit according to the verse of the last part of verse 21. Kundi ang mga tao sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kundi ganda nagiging natulog kina ako Diyos, nagiging awan ilimliming na nga baso. Doon hindi kapilang kahit na San Juan ka, nagawin ka, dapat na San Juan ka maglayan. Sa dinamatayan mo, at ang mga kusina, at ang mga comfort room, at ang iyong kwarto, at ang iyong palengke, at ang iyong eskulaan, awanti baso na ilimlimay mo. Sigaw kayo ng dalos, sigaw kayo ng tulog kay Apo Diyos, at mga pagkay dyan, langit. Kung ano kayo sa kapilya ay ikaw rin sa labas. Kung ikay banal sa kapilya, dapat tayo rin po ay banal sa labas. Tayo rin banal. Sa wika, sa isip, sa salita, sa gawa, at sa pag-ugali. Sa negosyo, tayo po ay banal. Sa relasyon, tayo po ay banal. Ang buhay po natin ay kalugod-lugod po sa harapan. So ay pasal po natin Matthew chapter 7, kung nalagay pinagpalaya si demonyo. Ako, di ba, kami nagpalaya sa demonyo? Kami nagpagaling sa mga sakit. Pero ang sabi ng Panginoon Jesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Sabi ng Panginoon Jesus, ang papasok lamang sa kaharian ng Diyos ay mga tao
and worship leader, dahil mga gitara, ngayon ang nagayang basok na lilimin na. Ang nagayang pili ni Apos na kita na sa usuroso. Ilaw pa, dyan, pagalitan. So, Bausa, this is an encouragement for us, a warning to us about, to all of us na, tugat ang tao kumagkit ang kaya na, natulog ni Apos. Ang kaya na, nasantuan isang wala ni ang Diyos kay Akto Deketuan inanaw. Nearby outside. Reason number 2 is heaven is real. Reason number 1 is God is love, diba? Reason why we shall fulfill the Great Commission, why we shall share the gospel. When we shall share the gospel, because God is love. Reason number 2, because heaven is real. And what's next? Number 3, nyati ko na yun. Ano po sa inyong paligay kung bakit dapat po natin bahagi ang Ebanghelyo ni Kristo, kung bakit po dapat natin tuparin ang dakilang katubili ng Panginoong Heso Kristo na dapat tayo kumayo at gawin natin alagaan mga followers of Jesus Christ ang mata at atin silang pautismuhan at turuan sila upang sumunod sa utos ng Panginoon. Reason number 3. So dahil ano yan young people? Pag-isabi ng malakas. Wanagan ko. Ano yan? Okay, another picture. Nagitagit ng tao. Dedical, idramatas lang kas pasunti mensahe kunatuloy ang tao. Ang impyerno po ay hindi po yan mito. Ano ba yung mito? Kay mito? Ano kay mito? Ang mito po ay myth sa English. Ang myth po ay tatkang isip po ng kwento. Ang impyerno po ay hindi tatkang isip po naman. Yan po ay biblical. Yan po ay galing po sa Biblia. Yan po ay isip po ng Bible. Kung yan po langit, heaven, meron din po impyerno. Yang dalawang yan po ay pupukos na yan ay katuruan ng ating Panginoong Jesus. And Jesus mentioned heaven, the kingdom of heaven, about 70 times or more than 100 times. Ang hell po ay at least 40 times hanggang 70 times. Explicit or implicit po ang katuruan po ng Panginoong Jesus. In Matthew 25:41, lake of fire is prepared for the devil and his angels. Ito ay version, hell po na, but I use lake of fire. That's what I do. Revelation chapter 20. Ating basahan po ang Matthew 25:41. Magandang balita, Biblia, Tagalog. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Isnumpa ko kayo. Isnumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampo. Ang lake of fire po, law ng apoy ay inihanda po ng Diyos, hindi po para sa atin. Originally, ang lake of fire po, di danaw ng apoy, di law ng apoy po ay para sa dyablo at ng kanyang mga kampo. Pero
dahil tayo po hindi sumunod sa utos ng Panginoon, hindi po tayo nagsisi, tayo po ay nagkapatid po. Huwag po kayong maniwala sa mga nagtuturo na wala pong pupunta sa impyerno dahil ang Diyos po ay mapagiging. Hindi po yun totoo. Meron pong pupunta sa impyerno sapagkat yan po ay tinuturo ng Biblia. Dahil ang mga tao po ay hindi sumunod sa utos ng Panginoon, sila po ay tatapon po sa impyerno. In Romans 2:8 and 9, lake of fire is a place of tribulation and anguish to the disobedient. Verse 8, ngunit matiling galit at puot ang sasabihin ng mga tao makasarili. Take note, mga tao makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, mahudyo at gayon ang mahingkid. Kung ang Ebanghelyo po ay para sa lahat ng tao, tumatanggap una sa mga Hudyo at para po sa mga Griego, sa mga Hintil. Ang kaparasan po sa impyerno ay una po sa mga Hudyo tumanggi, sa mga hindi po tumanggap sa katotohanan ng Panginoong Hesus, ang tunay na tagapagligtas at Panginoon. Sa Pahayag 2011, ito po ating mababasa. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamang. At binuksan ang maaklat. So maaklat dapat, kung maaklat po ito po ay hindi lamang isang kundi. Tatlo po ito. Ano ba po na aklat? Binuksan ay sa pang-aklat. Ang aklat ng buhay, hinatulad ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Bali sa nakasulat sa mga aklat. So, aklat po na magawa ang isang pang-aklat. Sa aklat po na magawa, Book of Peace, doon po nakasulat ang ating lahat pong ginawa. Yung aking ginawa ng bata pa ako, nagpuputo, nagdamo pa ako ng kemento ng aming kapitbahay. Hindi nakita ng aming kapitbahay may kemento, yun po ay alam po manis. Hindi, upin kami na pag nagtawag isang dyan, nalasyo tinayan. Awan kinakakita nagkita na ako, kaya dito nakalista dyan. Book of Peace. Dinapanan ko niya ay nasaraan, nagsirang di gospel, awan kinakakita kanya po nagsirang di gospel, yung nakita ni Apollos. Dinapanan ko niya ay ospital, nagsirang di gospel, kailangan ng pasyente, awan kinakakita kanya ngayon, nakita ni Apollos nagsirang di gospel. Lahat ng ating ginawa, lahat ng iyong ginawa, mabuti man ang masama ay nakasulat doon sa Book of Peace. Diyan ang aklat ng ako. At ano yung pangatlo aklat? Ang aklat ko ng katotohanan, kung saan ko ito yung batayan, ang pamantay ko ng judgment ng Diyos ay wala nagpapapunta ng Biblia. Di Biblia na katahanan tayo kayo, sabihin, pamantay ang standard po ng Diyos, ang basis po ng Diyos sa ating judgment for Him. Sa lahat ng ating ginawa po sa buhay, ay dapat po sa ayon sa salita ng Diyos. Kung hindi mo sa ayon, meron po karampatan para sa po. So, tatlo po dinibro ni langit na nakagulim niya yung mga tatlo ito dalawa. Ang hukom niya po Diyos. Una po ay aklat na magawa. Pangalawa, aklat na katotohanan. Ang Biblia at pangatlo po ay aklat ng buhay. At ano po nakasulat sa aklat ng buhay? Ito po na ko, sabihin ko sa inyo. Verse 13 muna, iniluwa yung sarwa ko ng Ilocano ang pagsasawa sa unay. Iniluwa ang dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa
ginawa din ang kamatayan at teknik na mapatay, tetanggal kaya panaliwis. Ang mamatay na nasa kanila, pinagtulad ang lahat ayon sa kanilang ginawa. Pagkatapos ay kinapunti sa lawa ng apoy, dagat ti apoy kunala, lawa ng apoy, lake of fire. Ang kamatayan at ang teknik na mapatay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Gusto mo natin nakasunod kay libro ni Biancat, nagigay manggap kay Amor Jesus. Nagigimawag kay Jesus Christ as Savior Lord, kaya nagigitagtulog kay quality ng daw ay gana na kaya. Hala na minsan, sa na 1 week yung people, na nagtulog kay Amor Diyos, ang nag-attend lang di confession, nag-attend lang di fellowship, tuloy everyday, obedience to God, ay tahan na may salakat tayo. Mapati dyan, pagalian. Kaya nagigay, awan tinagal yung libro timyan, iso na nagigay sa nga na salakan, sa nga imawag kina Apo Jesus as Savior Lord of the earth. Kaya, kung hindi ko pa tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas ng buhay mo, ito na ang araw, anak. Tanggapin mo na ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas ng buhay mo. Manalig ka sa Kanya at pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Paghain mo siya sa buhay mo at sa ligtas mo. Araw-araw, hindi lamang isang linggo, kundi araw-araw. Ang tanong ko po ay maganda po. Siguro, hindi ba ito na-encounter sa inyong buhay? Ano ba yung tanong? Teacher Clay, pasama, use your microphone. May posibilidad ba na burahin ng Diyos sa aklat ng buhay ang pangalan ng mga tumanggap kay Jesucristo? Ayun ang tanong. Ang ganda ng tanong para sa akin. Hindi ko po alam sa inyo. Ang dapat posibilidad na nagiging nagnagan kayo na isulat yung libro ni Biancat, may race, mabura. No, inawat mo ni Apo Jesus, ang dapat posibilidad na mabura na siya may race. Ang yan isang batyo, papasto, Sunday school teachers, Bible school teachers, and followers of Jesus Christ. Let's allow the Word of God to give the answer. Dito yan, Pahayag 3:4. Ngunit bayaran sa inyo dyan sa Sardis na napanatili walang tuwis ang kanilang damit. Kaya kasama ko sila maglalakad na nakasuot ng maputing damit sapagkat sila ay karapat-dapat. Ang pagtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburihin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang ama. Kung siya ay magtatagumpay laban sa kasalanan, ang kanyang pangalan ay hindi mabubura. Kung siya magtatagumpay laban sa mundo, ang kanyang pangalan ay hindi mabubura. Kaya dapat natin panatilihin ang ating buhay na walang dungis sa harapan po ng Diyos. Dapat po mapanatili ang ating buhay na banal sa harapan po ng Diyos upang hindi po mabura ang ating pangalan po sa aklat ng buhay. Sana po yan po ay maniwala ko. Kahit ako po ay teacher ngayon, isang araw po ako pinagkasala sa Diyos at hindi ko po nakahingi ng tawad po sa Diyos sa ginagawang kasalanan, ang aking pangalan po ay mabubura sa aklat ng buhay. At hindi ko expect, I will not expect that my name is still written in heaven, in the book of God, kung hindi ko ako nakahingi ng tawad sa Diyos. The advice ko kay ngayon comes at
Sabay na matulog tayo, tumawa tayo kayo pangakawan ng Diyos. Sabay magbiyahe tayo, na always safe tayo, tumawa tayo pangakawan ng Diyos ang palagi tayo, may assurance of salvation. Dali ang motivyan, pag nagbiyahe ka at nagbiyahe ko kaliman ng katawan. So always pray and ask God's forgiveness kapag nagbiyahe. Huwag sana magurang ating pangalan sa aklat ng buhay. Dahil sa pag hindi magurang pangalan mo sa aklat ng buhay, kung oo, magsabi ka ng Amen. Amen. Maraming kinaiya, ulitin ko po, sa isipan at iwan, may mong sabihin, Amen. Dahil sa pag hindi magurang pangalan mo sa aklat ng buhay, Amen. Pero meron kailangan gawin, kapatid, ninang ko, tatang ko, uncle, auntie, apo, pastor, anak, dapat ka sumunod sa mga utos ng Diyos araw-araw. So, gusto ko na Pastor Jimmy one time, I agree Pastor Jimmy, sa daan ng pastor, kitmapay siya langit. Ilang papastor na natulog kay Apo Diyos ang ingkana o di na ang sigyata. Kalau ang nanatay ko natin, ang yaman tayo kinako sa dili, natay ko, at natin kay silong ni Apo Diyos. Sigurado kayo na magilangit, hindi kayo natay. Sigurado kayo na panigay ko kayo na Apo Diyos natay. We don't know kung saan, ating sigurado, na Apo Diyos natin mga una, panigay langit. Ating Lydia, I remember Aunt Romeo Camila, your husband. Kapsaan ni tata ko. Sa araw ko rin sa nagpastor, Auntie Kagdaban, si Langit. May ako rin sa ating pagkakamon, sila tinagpan, di sa Langit. Kaya ako rin sa pagkakamon, hindi ate. Makatutulog, kikuha na itinadaw ang tao. Ngayon so, kapsaan, we must maintain our salvation by obeying God every day. Naglawag kayo ka rin, Revelation 3:4, kunana, na panatili walang dugis ang kanilang naging. They maintain their purity, their holy living in the sight of God. Yan po ang ating tungkulin bilang ang Kristiyano. We have to maintain our salvation by obeying God. Let's fear God every day. Let's maintain our salvation by obeying His commandments every day. We have to maintain our salvation with Him and trembling to the Auntie of God. Amen. Enjoy verse 11, kunana, sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Di verse 7 to verse 10, basahin niyo ang mga base. Habang pagpatunod ang iba. Verse 7, verse 10, and verse 11. Itatry verse 11 pa nga na, sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. Kaya nasa word, hanggang po ta si anak ni Pastor kayo may salatan ka. Hanggang po ta si kapsa kay Pastor kayo may salatan ka. Hanggang po ta si Sunday school teacher, si Salona kayo may salatan ka. Hanggang po ta si Ate Richard at Kapit may salatan ka. Hanggang po ta si faithful guitarist, keyboardist, kay John Minister kayo may salatan ka. Walang kinikilingan ang Diyos. Awan kay papakuran niya ako Diyos. Masapol nga ang tungkol tayo kay Juan ay inandaw ako. Nagiti kapututan niya ako nyo. Enyo. Ano di makita nito yung nagiti kapututan niya ako nyo. Hindi members of Ordonez. Kaya tumagdaman nagiti na ito yung Ordonez na ikapututan ni Lolo Leon, kini Lolo Limoncho Ordonez, nag-itoy. Bumalik ang tumakay kailangan. Pag-i 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Ano rin na sa mga ibang bago memories ng lolo na yung may salatan tayo haan. Masamang tundong tayo kiniaw ng Diyos, kinalaw ng hingana matay tayo. Amen ba? Amen. Praise the Lord. At dalang kita at
Reason 1, God is love. Reason 2, heaven is real. Reason 3, lake of fire is real. And these are the reasons for fulfilling the Great Commission. Pero David is reason number 4. Reason number 4. Because God wants all people to be saved. Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Nais po ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas. So, panditan kalsat, arason na yung masapang nga iwaras tayo, iburay ng Ebanghelyo ni Yesu Cristo. Tungpan natin dangkal na pili at dawit yung kaliwa. Nabinte ito yan because Jesus will surely come back. Umayon ni Apo Jesus kahit mapagitan, mabigitin. John 48:3. I will come again, ang sabi po ng Panginoon Jesus. So surely, Jesus will come back. Kahit balik na matamtama bukas, Jesus will come back again to get us to heaven. And reason number 6, because Jesus tumansin. Ang sibutin, bilang din ito ni Apo Jesus before He returned back to heaven. And reason number 7, because life is short. Ang sibot at ibiyangkin. Ababa, sabitantan, anak, ang mamawi ka. Hanga 99% balikat 100% ang babalik. So what they comes out because Jesus is coming back soon. Surely Jesus will come back. And because life is short. Kung natin kumanipatay na mapani siya hihinang tayo. Maganawa yun ba tayo hihinang mo, tatang mo, angkal mo, ate, anak mo, muna tayo. Kapatid, buhay ni Banghelyo katakmada. At biyay alam tayo, ano ating ginagawa ng kaibigan bilang anak mo ng Diyos, let us share us. Your family, loved ones, friends, co-workers, and neighbors need the Lord. Kailangan ng iyong pamilya, ng iyong mga mahal sa buhay, ng iyong mga kaibigan, ng iyong mga kamangkagawa, ng iyong kapwa, kapitbahay ang Panginoon. And the Lord needs you to reach out to them with the love of Jesus. Reach out to the people who need Jesus. Abutin natin sila. Ganun tayo na. Reward tayo. Agpasyal tayo. Ikararalan tayo na. Ibigay tayo tayo ni Kristo. Ibigay tayo ni Banghelyo. Agakay tayo. Arabinan nila ito. Ito ni Apo Diyos kahit may tayo. Ano di may sananan kausan. Di ka kumamang-uma. Kinla kayo mo. Nung napagkakili. Ulitin. Awisin manin. Imbitaran manin kung hindi ka pilya, di ka kung mauupay, maumata. Ni Apo Diyos kat, agor-ureng suna siya anos. According to 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon Jesus ay patiently waiting for us to repent, and to go back to Him as He became one. Ang ibulit Ebanghelyo na nakikita. Reach out to the lost, to the sick lost, to the giving lost, to the depressed lost, once again, to the poor lost. So na kaya baligligan na arunan, kaya panapanipir na awanan, dumirigan, kaya nagdumapay. Pastor Jeff, assistance man, at the basit ng tantay. They did good, a woman praying for the sick. Doon na sakit yung hospital, ipulong yung kini Pastor Jamie na pantag-bisitaan. Talita di trabaho mi nga pastor ang bisita.
Ni Antiberia, nagbisita yung kami, damogan sa ampay, basig natin nakabisita kanya. Kausan tayo suna, gini ako Diyos, kito kausan tayo suna, dapat kayo mga sinisita Unawan dito uminga sa kasapat na sama, hindi lang pakumusta, mana ang tipo sa kanay. Hindi ba paano ang kanya kung natin ay kay kuwala? Lalalang na naging isang pwede sa lahat, mapantay bisitahan kita, mapantay ka ng agad kita, tadaligan, alam natin ang Diyos who will fulfill the Great Commission. Let's fulfill the Great Commission. Ang bisita kayo kanili masaksakit. Naging nasugatan, papantay tulungan kita, agasa. Madagdagan kayo sa sugat na, lalo na sugat kayo, nasawi sa pag-ibig. Kaya dalawa. Nagtiman malbas, kaputibaso, atin sila, iligtas mula sa kamatayan, kapahamakan. Jesus is coming soon. Let's make the Great Commission our priority ministry and mission. Then nakapsanting priority tayo. So agi Pastor G. Ignacio Bonang Tikas, hantay ang energy pagpawang lugar sa tayo Roma. Ruwag tayo, ijay daan na lugar. Doon tayo si Tata, iso to sa rente. Nulugan mo natin kasi masama tayo, kumulo tayo di lugar. Dahil sa Lea, mulugan tayo di lugar. Mati tayo. Ang misyon, talutuin sa tayo ang misyon. Nabayaan tayo dyan. At tuntun kita tayo namin ay sa lakas. Mga kapsat, di na kaya naligay, magpapamalukan. Ruwag tayo, mapantay ang pasyon, mapantay ang misyon. Let's fulfill the Great Commission because the Great Commission is our priority mission and ministry. Amen. Tayo po lahat ay tuwin. People need Jesus. To the tune of He's all I need, atin po itong tatay. Ayun. Lead us, please, for Jesus Christ. Lead us, please, with love. Lead us, please, for Jesus Christ. Lead us, please, with love. They need Jesus. They need Jesus. They need Jesus. Let us listen today. They need Jesus. They need Jesus. Let us listen today. They need Jesus. They need Jesus. They need Jesus. Let us listen today. They need Jesus. They need Jesus. Let us listen today. Listen today. Listen today. Outside, let's pray for loved ones, friends, relatives, neighbors, co-workers. Let's mention their name. Hindi man ba galing pinagdaganda in our prayers. I'll give you time to pray for your friends.
Pag-isabi ang pangalan. Kung ang pangalan ng friend mo ay Gorio, mention Gregory. Maria, Lisa, mention the names. Mention the name of your father, na Juan dito. Mention the name of your husband, na Juan dito. Mention the name of your wife, na Juan dito. Mention the name of your children, na Juan dito. Mention the names and pray for them. Let's have mercy on them and share the love of Jesus with them. Let's go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things Jesus taught us. Hintay ang tumot amin. Get us a sign of surrender, asking the help of the Lord, not tayo matigay, one hand. Son, let's raise our right hand, asking God's mercy and love for our lives. Pagkararapin, masutin, Amen.